Magandang araw po sa lahat ng ating mga kalata. Welcome po sa ating YouTube channel. Ito po ang aking first vlog. Ito po ang unang video ko. Sa susunod na mga araw ay gagawa po ako ng mga video pa para sa paglilayout ng duck, square duck at round duck. So gagawa po tayo ng sana sundan yung mga video ko, no? O kaya mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para masundan niyo yung mga bagong upload. So gagawa po tayo ng double offset reducer or transition. Dito sa Australia guys, yung style ng kanilang pag-drawing, bottom lang ang dinodrawing nila. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas or sa Middle East, sinusulat natin yung sidings. Dinodrawing din natin yung sidings. Ito guys, ganito lang sila mag-drawing. 500 by 900. 500 ang size ng bottom, 900 ang size ng sidings. Dito naman 1000 yung size ng bottom, yung sidings is 400. Yung difference niya dito 300 galing dito. Minsan naman dito sila maglagay, o depende kung saan sila magsukat sa side. Yung height niya is 1200. Pag nabuo na yung duck, ang total height niya is 1200. Nilalagyan niya yung TDC dito. TDC, yung connection. So, naglagay din siya ng leeg dito, 25, tsaka 25. So, ngayon, kukomputin natin. Ang una natin gagawin, isulat natin i-drawing din natin yung sidings, ring right side, para hindi tayo malito. So sinasabi kasi niya dito, bottom BSD, bottom sit down 300. Tapos yung arrow niya punta dito. Ibig sabihin, yung dito banda, bumaba siya ng 300. So, i-drawing natin yung sidings para hindi tayo malito. Ang forma po ng sidings, ganito po yung forma niya, no? Kasi sinasabi nga niya dito, bottom sit down 300, dito banda. So, galing dito, bumaba siya ng 300. Kasi pag ma-symbol po yun guys, ganyan po yung forma ng lagi tayong side in. Lagi tayo, pag nag-layout tayo, laging in yung lahat ng sulat sa loob para malinis yung duck natin. Pag na-symbol, lahat ng sulat sa loob, malinis yung labas. Kaya lagi tayong side in. So yung bottom yung side view niya, yung bottom, ito po yun. So ibig sabihin galing dito, bubamba siya ng 300. Yan to, 300 difference siya. Pag sinabi naman niyang bottom sit up BSU 300, so mag-iba po yung direction niya dito. Yung dito down yan, yung kanan dito pag sit up pa kanan yung direction. So pag sinasabi niyang sit up, so dito na pa kanan na tayo yung line natin. Tsaka tayo kukuha ng 900 tsaka 400. So dito is sinasabi nga niya is 300 bottom sit down pababa. So kaya ito yung forma ng drawing natin sa sidings. Bumaba tayo ng 300, tapos galing dito kuha tayo yung 900, galing dito kuha tayo yung 400. So ngayon, na-drawing na natin yung sidings. Ang sunod gagawin natin is kukompute natin dito kung ilan ang diferensya. At saka ito ring sidings, computein din natin kung ilan. So i-plus lang natin tong 300 plus 500, that is 800. So 1000 minus 800, that is 200. So isulat natin dito 200. Yan, 200. Sa sidings naman, kukumpitin din natin yung ilan yung dito. Kasi dito may given na, dito wala pang given. So kukumpute natin yung ilan. So 300 plus 400, that is 700. So i-minus natin sa 900. 900 minus 700, that is 200. So 200 din, sulat dun. Ayan, 200 ang niya dito. So ngayon, pag na-compute na natin yan, na-drawing, nalagyan na natin yung diferensya dito, na-compute, na-drawing na rin natin to sidings.
Ang sunod gagawin natin is compute natin yung cut size. Kung ilan yung sukat, total sukat ng yero na ating gagamitin. Tsaka yung height din ilan. So kukumpute na natin, no? So dito 1,000 yung duck size sukat. Mag-plus tayo ng 1/4 para sa tupi. Or ang gagamitin natin is mm. Lagi tayong gumagamit ng mm, no? Para accurate yung natin sukat. So sa workshop ginagamit ko is 7 mm lang. Minsan 8 mm. So 7 is okay. So 1,000 plus 7 din dito sa kabila. So 14 mm. 14 mm plus 1,000, so 1,014. Sinusulat din dito yung bottom. So 1,014. Yung ganyan niya lahat total. So kukumpute na natin yung height dito. Paano natin kumputin? Yung gagamitan natin ng Pythagorean theorem, no? Natatandaan natin yung sa high school pa. Magagamit din siya. So yung height natin dito is 1,200. Maminusan lang natin ng leeg. Yung leeg niya is 25. So 25 din ito is 50. So yung 1,200 minusan natin ng 50. Maging 1,150 na lang ang gagamitin natin height sa pag-compute. So gagamitan natin ng calculator. Scientific calculator. Guys. Ito nag-download lang ako ng calculator, guys. $1,339.
Yung height niya, gano'n. So, yan na yung cut size ng bottom natin. 1014 by 1339. Okay na sa bottom. So, ang right side naman kukumpute natin. Ito naman, right side. Ganun din yung style. Unahin natin yung pagkanon. So, ang height na gagamitin natin, 1,100 na. Kung walang diferensya. Kung halimbawa flat bottom. So, ito kasi may mga diferensya kasi. Kaya triangle ulit natin. So, dito na tayo sa bottom left. So, ganun din, no? Parehas lang.
Euro. Tapos pag na-cut na yan, pag na-cut na yan, ito na. Halimbawa, ito. Unahin natin yung bottom, no? Mag-marking na tayo. So 1,000, yan 1,014 by yung height niya 1,339. Ito yun. 1,014. Tapos yung dito naman height niya is 1,339. So yan, pag na-cut natin yan guys, ito yung zero na yan. Diretso lang tayo mag-granule. Sa bottom yung granule natin is 7 mil, no? Diretso tayo mag-granule dito. Kabila din granule tayo ng 7. Tapos dito granule din natin ng 75 kasi 50 nga sa TDC plus 25 sa yung leeg. So 75. Mag-granule agad tayo ng 75 dito. Ganoon din sa kabila, 75. Yung granule. Yan, pag nag-granule na lahat. So kukuha na lang tayo ng yung diferensya. Sa pingan dito, ang diferensya 300. So galing dito, kuha tayo ng 300 diretso. Tapos size ng duct, galing dito 500 to 1,000. So automatic na yan, pag galing kuha ka ng 800 dito plus 500, so automatic na 200 na ang natira yan. So yan, nakuha mo na agad yung bottom, layout mo na. So ngayon ang right siding naman, ang layout natin ganun din. Yung halimbawa ito yung sukat ng ng Euro mo Gordado, dito sukat dito is 954 yun, tapos yung height 1317. Halimbawa 954 yan. Tapos ito 1317. So diretso na tayo mag-granule, no? Ganun din, granule na lang natin ng 75. Dito granule din ng 75. Tapos granule ng sa 27 sa lock former. Dito rin granule ka ng 27. Tapos sundin natin, kunin natin yung 300 na galing dito is 300. So galing dito sa may granule, sukat ka ng 300. Ayan, iskulahan mo na lang yan. Iskulahan nito, din barahan mo dito. Then pag nabarahan mo na yan, kuha ka lang ng 27, barahan ulit. Kasi galing naman dito, kuha ka ng size ng duct is 400. Galing dito, kuha ka ng size ng duct is 900. Mas barahan mo lang ulit. Galing dito, kuha ka ng 27 para lock former, dito 27 lock former, barahan ulit. So yan, nakuha mo na agad yung yung right sidings. Yan, dito naman sa left sidings. And then dito sa left sidings, yan, 954 ba yung height niya, 1339. Yan, 954 yung height niya, 1359. So ganun din, diretso ko lang granule ng 75, granule din dito 75, granule dito ng 27, granule 27, tapos yan. Galing dito kasi in nga yung natin, galing dito kuha ka ng 300 kasi parehas kagaya dito tayo kumuha na mula dito 300. So tayo dito rin tayo kukuha 300 para parehas siya pag nag-assemble na ganyan new. Ayan. Sa left side yan, bumaba siya ng 300 dito. So pag nakuha mo na yung 300 dyan, kuha ka ng size ng duct 400, barahan mo na dito. Kuha ka ng galing dito, kuha ka ng 27 para lock former, 27 galing lock former, bara. So nakuha mo na agad yung sidings left. Sa top naman tayo.
to tap. I-tap out na lang natin, pero wag lang natin sulatan para yung sulat, para hindi tayo malito. Para yung sulat sa loob na lang sulatan. So ipares lang natin yung forma sa bottom. So yung dito tayo kumuha ng 300. So pares natin dito rin tayo kukuha ng 300. Then iskulahan, then barahan lang dyan. Barahan mo dito, kuha ka ng 1/4. So galing dito, kuha ka ng size ng duck, 500. Barahan dito. Barahan ng, kuha ka ng 7 mil. Barahan. So kuha mo na agad yung top. Basta granilan mo lang lahat. Palibot. Granil dito, granil dito, granil. So madali. Hindi na kagaya sa magkumpas-kumpas pa tayo, guys. Kahit i-actual mo yan, guys. Ito at saka ito. Parehas yan kasi na-compute na nga natin yung total height. Hindi kagaya sa kumpas. Yan o sa manual na ang iba ikukumpas natin dito. Ikukumpas nyo dito. Palo dito. O kaya minametro na lang. Pero mas madali din to, guys. Mas madali to kaysa manual. Kasi hindi ka na malilito. Kasi diretso ka na nga lang mag-granil. Tsaka kuha lang ng mga diferensya. Hindi ka na mag-isip pa na malito. So kahit ganyan lang, guys. Kahit anong double offset, ganyan lang proseso. Dito sa Australia, ayaw nila nang gumawa ka ng iba-ibang leeg. Gagaya sa atin Pilipinas na magkaiba yung leeg. Kasi kinukumpas pa natin para hindi masakal. Pero pag ganitong style ng reducer, wala namang sakal to kasi i-reduce nga. Yung lang, mga equal ang sidings. Yan po, o lalo pag malaking diferensya, yun, liliit ang gitna nun. Pero kaya dapat i-kumpas yun. Dito sa Australia wala silang pakialam sa mga sakal-sakal. Ang gusto lang nila malinis yung duct, malinis pagkagawa.
Kasi malaki nga ang sahod dito. Hindi mong mabili lahat ng gusto mo kung dito ka na. So salamat guys. Sana yun nakatulong, no? Lalo na sa ating mga baguhang kalata. Lalo na sa ating mga kalatang may balak magtrabaho dito sa Australia. Maganda dito guys trabaho sa Australia. Hindi ka guys sa Pilipinas na sa Pilipinas kasi parang pinipressure ka ng ano natin, yung mga foreman, employer natin, mga engineer. Dito trabaho ka lang natural, basta safety, okay, basta gawin, ibigay mo rin yung the best, no? Para mas lalo kang pag umalis ka, manghinayang yung employer sa'yo, hindi ka bibitawan o increasean ka pa. So see you again guys next video. Maraming salamat.